Si, ayan, nakikita niyo po ba? Oo. Ayan. Si Chavit Singson. Ngayon nga po pala ang ombudsman kasi natin si Boying Rimulya, no? And yung kaso nga po isinampa sa ombudsman dito kay laban kay Chavit Singson. Yes, so nag-file ng kaso ang isang grupo ng mga private individuals from Narvacan, Ilocos Sur against then Mayor Chavit Singson and the members of the municipal council, including the municipal assessor and the treasurer of the municipality of Narvacan for buying for buying a property na in-overpriced nila by 100 million pesos. So, itong 100 million pesos na to, ang original price lang dapat nito is 49 or 50 million pesos. So, since nagkaroon ng overprice of 100 million pesos, ay napilita magsampa ng reklamo ang mga mamamayan dyan sa Narvacan ng plunder. Bakit plunder? Yung ikinaso sa mga opisyales ng municipality of Narvacan sapagkat sila ay pinagbibintangan ngayon. Hindi pa naman convicted yan. Pinagbibintangan pa lang sila na sila daw ay nag-amass, nag-accumulate, nag-acquire ng ill-gotten wealth through a combination or series of overt criminal acts in connivance with other public officials and private individuals. So at the same time ay sila din ay pinagbibintangan na talagang nakipag-connive dito sa mga ilang private individuals upang ma-consummate yung sale ng property na nagkakahalaga lamang ng 49 million pesos pero nabili ng 100 plus bayan ng Narvacan in the amount of 150 million pesos. Yan, dyan nag-umpisa yan. Pero yung kaso ng plunder, pero kung yung titingnan ng tunay na istorya nito, itong 10 ektaryang lupa na binili ni Chavit Singson since siya yung mayor, pero hindi niya pera pinambili dito, ay nagsimula sa donation ng private citizens ng Narvacan. Itong 10 ektarya ay dinonate sa National Development Corporation upang ang lupain na to ay ma-develop, magkaroon ng economic and industrial development in the place, para dito sa 10 ektaryang lupa nito. Ang nais ng mga mamamayan doon ay mag-generate ng employment sapagkat kung ito ay ma-develop at sa palagay natin gawing industrial park, definitely magkakaroon ng mga pabrika, commercial establishments. Ito ay malaking tulong para sa mga mamamayan ng Narvacan because it will definitely generate employment opportunities for the people in the community. Pero hindi nangyari yon. Yung kondisyon sa deed of donation ay nabaliwala. Instead na i-develop ang nasabing 10 ektaryang lupa ay ibinenta to ng National Development Corporation sa isang Raymond Ang. Si Raymond Ang ay may-ari ng Western Textile Mills diyan sa Ilocos Sur. At binili ni Raymond Ang yan definitely lower than 49 million. Kilala mo naman ang interest, sobrang babarat bumili niyan. So definitely it is lower than 49 million pesos. Kaya lamang ito si Raymond Ang na may-ari ng textile mills ng mga pagtetela yan ibinenta naman sa Narvacan Municipality. At yun nga, nagkasundo-sundo sila na mayroong halaga ito na 150 million. Pero kung titingnan mo, ang assessed value nito ay definitely bababa sa 150 million.
And according to the Opo. complainants, it is only worth 49 million pesos. So ibig sabihin, tinreplay nila yung halaga ng 10 hektaryang lupa. So dyan magsisimula ang sakit ng ulo ng lahat ng konsehales, ng vice mayor, ng municipal assessor, at mismong si Chavit Chavit Singson Singson. na umaakto na main, no? Main man siya dito dahil siya yung nag-transact eh. Siya yung nag-negotiate, no, ng sale. Pero kung titingnan mo naman sa civil aspect tong kaso na to, ay lumalabas na voidable lahat yung kontrata entered into by National Development Corporation and Raymond Ang, yung may-ari ng textile mills. And likewise, the contract entered into by Chavit Singson and his councilors with Raymond Ang is likewise voidable. So bakit? Sapagkat Bakit po hindi ba? sinunod yung donation na condition. May condition yung deed of donation. Bibigay ko sa iyo yung lupa, i-develop mo. Pag di mo din-develop, soli mo sa akin yan kasi hindi mo ginawa yung inuutos ko. That is donation. Ang tawag dyan, onerous contract. Ibig sabihin, may obligasyon ang donee yung tumanggap ng libreng lupa. Pero yan, ibibigay ko sa iyo sa loob ng 5 o 10 taon, i-develop mo yan. Pag hindi mo na-develop, automatic yan balik sa akin. So therefore, yung sale ni National Development Corporation na hindi tumupad sa kanyang obligasyon sa kontrata ng donasyon, ay voidable yung kontrata niya kay Raymond Ang. At yung kontrata din naman ni Raymond Ang kay Chavit Singson on behalf of this municipality of Narvacan, likewise, voidable. So lahat ng transaction nila doon, voidable transaction lahat yun. So maraming mapapahamak actually dito. Hindi lamang si Chavit Singson, kundi yung mismong unang nagbenta, yung National Development Corporation, which is a government entity also. So yan ang problema nila dyan. So magtataka ka naman bakit may mga abogado naman yan, may mga municipal attorneys, ang Narvacan, ang National Development Corporation, bakit hindi sila binigyan ng tamang advice na itong mga pinasok nilang kontrata ay hindi sumasang-ayon sa batas at sa deed of donation. When it comes to sale, law on donation, wala eh. Law on plunder, law on graft and corruption, ay ano ginawa ng abogado dyan? So baka sumabit din yung abogado niya. Kung may municipal attorney, definitely he gave his consent. Nagbigay ng legal advice. Ha? Yung sa mga attorney sa munisipyo, district attorney po ba? Municipal attorney. Okay. Municipal attorney. So magkakaano yan. Lahat sila may problema ngayon dyan. Kung mapapatunayan niya na yan ay ibinigay lamang sa National Development Corporation. At kung yan talaga ay na-overprice ng 100 million pesos. So yan ay malaking problema sa parte ng munisipyo ng Narvacan. Attorney, parang yung ano kasi din, meron din kasi akong alam na merong kaso. Pero ang hugas kamay niya, yung ano, hindi daw yung mayor ang dapat sisihin sa mga ganyan. Yung BAC daw. Ha? Hindi. Sino sisisihin Another project kasi yun. Ay, depende kasi sa sitwasyon yan. Pero dito sa sitwasyon ni Chavit Singson, malaki ang posibilidad na baka ma-indict siya talaga dito at magkakaproblema siya. Kung susundan natin yung report ng mga different news agencies at ng mga narinig natin sa different social media platforms na ibinalita ng mga reporters. So, pero attorney, wala namang prescription yan. Hindi ba matagal na yan? Ay, hindi. 2019 lang to. 2019 lang ba yan? Oo, no, kaya mayor si Chavit Singson, kaya nga niya na ibenta eh. Dahil siya yung mayor eh. So, 6 na taon pa lang to. Ang prescription nito, matagal-tagal to. So, pasok pa siya sa prescription.
nung ginawa nilang, ang plunder, 20 years ang prescription yan. Ang anti-graft, 20 years, 6 na taon pa lang nakakaraan. So, mahirap tong pinasok nila na to. Pati yung mga konsehal na yan, ako, mag-iiyakan yan. Mataas ang probability na makakahon si Chavit talaga. Hindi naman tayo, wag naman tayo maging bias, pero kung ang susundin natin ay ang mga balitang inilabas nitong maghapon, may tulog si Narbacan Council, yung mga miyembro ng konsehal dyan, at yung mayor at vice mayor nila. Sapagkat kung chechikin mo kasi ang market value ng lupang Roland, no, yung mga hindi pa develop, nasa 300 to 400 pesos multiply mo by 10 hectares, that would only be 30 to 40 million pesos. And miski ikaw, checkin mo, marketplace, Facebook, kunwari bibili ka ng Narbacan lot for sale, Roland yung residential is only 600 to 700 okay. Wow. Ngayon lumalabas parang 1,000 plus yata yung pagbili ni Chavit. Roland, kalahati lang. Ano? Ngayon po parang lumalabas 1,000 plus per square meter. Alam, mataas yun. Oo, tumingin ka sa Google kung magkano yung mga binibenta sa ads. Doon mo makikita kung magkano talaga yan. Kasi kung para gusto mo malaman yung market value, computein mo yung majority price ng mga seller doon. Makikita mo, huwag kang mag-rely sa isang tao. So kanina nakita ko may nagbebenta ng 800, may nagbebenta ng 700, may nagbebenta ng 600, and that is for residential. Pag sinabi mo residential, develop yan, di ba? It is either a subdivision or a community that has already been established a long time ago. Paano kung raw? Pag sinabing raw, hilaw, virgin pa yung lupa. Opo. Diba? Siyempre, pag virgin pa yung lupa, kalahati kaagad ang kaltas mo dyan. Kung sabihin mo ng 800 yung pinakamataas na bentahan ng residential, hatiin mo sa kalahati, di 400. So tama yung assessment ng complainants. Overprice ka ng 100. Ganon lang, common sense lang yun. Ganon kadali dyan So makakahon po pa. Mataas pala lang ang probability makahon. Mataas yun, 1,200 pesos, mataas yun. Ang dali kasi mag-assess ng lupa ngayon, ng market value. Pindutin mo lang yung Google mo, malalaman mo sa Facebook lang, marketplace, kitang-kita mo na agad Ganun lang po pala yun, no? Dali-dali mag-canvas ng lupa. Diba? Speaking of ombudsman, attorney, sa tingin nyo, okay naman sa inyo si Ombudsman Boying Rimulya? Oo naman, madami na kasing pinanggalingan ng departamento yan at naging mambabatas yan, di ba? Naging justice secretary, naging practicing lawyer, at ngayon nga ombudsman. For sure, he is very much qualified to act as an ombudsman. At makikita mo naman during the first week of his stay as the ombudsman, mabilis kumilos. Yan ang kailangan natin. Hindi natin kailangan yung ombudsman na natutulog sa pansitan, na tinatambakan ng kaso dyan ng mga corrupt officials pero hindi naman na iimbestigahan, hindi na sasampahan ng kaso sa sandigan bayan. So the ombudsman will be acting like useless, magiging inutil. But not in the case of Rimulya, mukhang may linaw na tingnan natin kung may katotohanan ng kanyang pangako na bandang Nobyembre, meron ng magsisimulang pumasok sa malamig na rehas